Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinabi ng Panginoon, "Parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kaniyang kapwa. Sa lakas ng taong may hangganan ng buhay, ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulay, wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa kaniyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kaniyang ginagawa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan ba tayo kakapit? Sa Diyos o sa tao? Sino ba ang maaasahan? Ang Diyos o ang tao? Para sa atin, maliwanag ang choice. Siyempre, sa Diyos. Pero hindi ito napanindigan ng tunay sa buhay. May mga taong mas kumakapit sa politiko o sa boss nila kaysa sa Diyos. Handa silang gumawa ng masama na sinasabi ng boss nila o ng kanilang kakampi sa politiko, tulad na mandaya, magsinungaling, magbayad ng tao o pumatay ng tao. Bakit maraming extrajudicial killings? Sino ang gumagawa nito? Ang mga nababayaran o nauutusan. Bakit may nagtatrabaho sa troll farms at nagpapagalaganap ng kasinungalingan? Trabaho lang kasi yan, ang sabi nila. Mataas yata ang bayad. Mas naniniwala sila sa tao kaysa sa Diyos. Hindi tatagal ang naniniwala sa tao. Hindi naman maaasahan ang tao. Kaya maraming nagbabaliktad na kakampi nila noon at binayaran ng boss noon. Sinabihan sila na patayin ninyo ang mga dating drug addicts. At ako ang bahala sa inyo. Hindi kayo mapapakulong. Ngayon, wala na sa pwesto ang boss nila. At ang mga pulis na pumatay ay napapakulong na. Totoo ang sinabi ng Diyos ayon sa pahayag ni Propeta Jeremias. "Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao." Maganda ang paghahambing na ibinigay ng propeta. Ang nagtitiwala sa Diyos ay tulad ng isang tanim na nakatanim sa tabi ng batis. Dumating man ang tag-init, hindi man umulan, palaging luntian ang kanyang dahon. Sumisip-sip ng tubig sa batis ang kanyang ugat. Pero ang umaasa sa kapwa ay tulad ng nakatanim sa ilang
mayabong lang kapag umulan, pero natutuyo sa panahon ng tag-init. Wala silang aasahan sa mga tao na kayamanan o kapangyarihan, sapagkat ang kayamanan o kapangyarihan ay lumilipas lang. Kaya kumapit at maniwala tayo sa Diyos. Ito ay nagagawa natin kapag tayo sumusunod sa ating konsyensya. Yan ay ang tinig ng Diyos na nakatanim sa ating budhi. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating konsyensya. At hindi tayo makakatakas sa ating konsyensya. Dito tayo sinisiyasat ng Diyos. Marami mga whistleblowers na nagsalita at kumanta na kasi hindi sila mapapatahimik ng kanilang budhi. Hindi sila mabayaran o nalampasan na nila ang takot at mga banta sa kanila. Talagang hindi natin mapapatahimik ang Diyos. Sinabi niya, "Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa." Hindi po natin matatakasan ng Diyos. Wala tayong maililihim sa Kanya. Isang mahalagang gawain sa panahon ng Kwaresma ay ang pangungumpisal. Dito, pinapakinggan natin ang ating konsyensya at inaamin natin ang mga nagawa natin. Kung hindi natin ito aaminin, hindi tayo patatahimikin ng ating budhi. Alam naman ng Diyos ang ating mga intensyon at ating mga ginagawa. Sa madalas na pangungumpisal, nasasanay tayo na maging tapat sa ating budhi, na ibig sabihin tapat sa ating sarili at tapat sa Diyos. Hindi tayo natatakot kasi wala naman tayong tinatago. Kaya umasa tayo sa Diyos. Maniwala tayo sa Kanya at aminin natin ang lahat sa harap niya. Umaasa ako sa iyo, Panginoon. Gusto ko pong mamuhay ayon sa iyong mga aral. Naniniwala ako na ang lahat ng iyong mga aral ay nagdadala ng kaluwagan at kapanatagan sa aking buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.